para sa tawag sa pagsamba. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyon? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Tayo pong lahat. Si Abraham ay sumasampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya ay tinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Tayong lahat po ay tumayo para sa awit ng pagsamba, For the Beauty of the Earth. Ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay iyong pinagkatipon-tipon upang patuloy kang papurihan, pasalamatan para sa walang hanggang iyong mga biyaya at pagpapala na patuloy na nagkakaloob sa bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy nga pong ingatan ang bawat isa at patuloy niyo po kaming i-bless. Maraming salamat po sa lahat ng mga answered prayers na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa mga kapatid po namin na hindi pa po namin kasama sa mga oras na ito, ihatid niyo po sila ng ligtas. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Sa gagamitin niyo pong tagapaghatid ng inyong mensahe, bigyan niyo po siya ng sapat na katalinuhan upang maintindihan po namin ang iyong mga salita at magamit ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at mamuhay ng isang Kristiyanong naglilingkod sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Praise. Good morning po. Good morning sa ating lahat. Pwede bang batiin natin katabi natin? Good morning. Handa na ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Siguro po, konti tayo ngayon dahil gawa ng traffic. So, ngayon, hayaan natin na kung hindi man sila makapunta, ay makapagsamba sila online. Amen? Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo at palakpakan natin si Lord. At awitin po natin ang sabik sa presensya mo. Amen? Tunay nga na sabik tayo sa presensya ng Lord. Palakpak natin ang ating mga kamay. Ako ay narito ngayon, naghihintay sa asam-asam presensya. Muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong lugar. Minsan pa, ako ay narito ngayon, naghihintay na asam-asam presensya mong muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Ano po? Nananabik na makita luwalhati ng iyong lugar. Sumasayaw na nga sa galang tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Paguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Amen! Isa pa, awitan natin ng Diyos. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Come on, church! Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Come on, church! Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Kaya makita natin yung pananabik sa Lord. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, church, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus! Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Sumasayaw na ka. Church, pinakamataas na magburi. Sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Hallelujah! Tunay nga na kapag ang Diyos ang ating nasa puso at ating isipan, patuloy niyang babaguhin ang ating mga pananaw sa ating mga buhay. Kaya naman sabay-sabay ulit tayo.
Amen. Hallelujah. Patuloy natin palakpakan si Lord. Sabi doon sa kanta, sa Sukdulang Biyaya, inilahad doon yung blessings ng Lord, even though na sa pagkukulang natin o sa hindi mga magandang nagagawa natin, andun si Lord upang tanggapin tayo when it comes na hihingi tayo ng tawad at ibibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Kaya naman sa mga oras na ito, hayaan natin na maramdaman natin na wala tayo kung wala yung Diyos. Hayaan natin na ilahad lang natin sa Panginoon kung ano yung mga gusto nating sabihin, ano yung mga dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. At higit sa lahat, ano man yung mga dapat na inilalaban natin para sa Kanya. Hayaan natin na maranasan natin yung presensya na kasama natin siya araw-araw. Sige po, tayo patuloy na umawit at awitin natin ng Sukdulang Biyaya. Karapat-dapat pagkukulang ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat nung ginawa. Yakap mo sa aking kaibigan, inibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahina ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa, church, habang hindi karapat-dapat, karapat-dapat pagkukulang ng habas at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karuhan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahira ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya
salamat, Panginoon. Maraming salamat dahil malaya kami nakakapagpapuri sa iyo, Panginoon. Tunay nga na hayaan mo na patuloy namin maitaas ang iyong ngalan. In Jesus' name! Ibig! Ibig mo ako nang di kayang Isang pa, Church! yakap mo ako sa ating Ibig! ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos! O Diyos ng katarungan, Come on, Church! Declare! kailan na kahit minsan hindi na bahiyang ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos! O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang O Diyos! biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahirang ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat sa sutulang biyaya mo. Lord, tunay nga, Panginoon, na Ikaw yung pamantayan namin, Panginoon, sa lahat ng aming pagpupuri, sa lahat ng aming paglilingkod, Lord. Lord, patuloy mo kaming ipunta sa mga plano mo, Panginoon. Patuloy mo kaming i-guide, Panginoon, sa aming pagpapatuloy na pag-grow, Panginoon. And right now, Father, alam namin, Panginoon, ilan sa amin nakakaramdam ng pagod, ilan sa amin nakakaramdam ng sakit, Lord. And right now, ipuin mo ang aming mga lupang katawan. Bigyan mo kami ng kagalingan. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa biyayang aming nararanasan. Tunay nga, Panginoon, na walang makakaabot ng kaluwalhatian mo at Ikaw ang patuloy naming itataas. Hallelujah. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Para po sa sagutang pagbasa,
Hindi sa nakamtan ko na mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Jesucristo. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nilimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, papaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Tayo pong lahat, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Isang pinagpalang linggo po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating mga pahayag, kinagagalak po namin na ibalita sa atin na kahapon po, Saturday, March 15, ay ginanap po ang Zambales Youth Ministry Fellowship sa San Esteban Methodist Church at kasama po yung ating mga kabataan na dumalo po dito. Sila po ay nakibahagi po sa gawain na ito. At naganap din po ang election po doon. At dalawa po sa ating mga kabataan ay kasama po sa mga officers po na na-elect po doon. Yun po ay si JC Lopez at si Justin Nebrida. Ayan, palakpakan po natin ang ating mga kabataan. Marami po talaga sa ating mga kabataan ang mga leaders. At ganun din po ang ating pong school, ang Castillejos Elders Gate Learning Center ay nakibahagi din po sa pagse-celebrate ng ating pong municipality. Yung Castillejos ako, nakijoin po sa Unity Walk kahapon. At ganun din po, ang ating po mga estudyante ay lumaban din po sa folk dance competition. Mamaya, meron pa rin po kaming mga pagdalo na gagawin, yung mga teachers po. And para po sa ating mga announcement, i-announce ko na po na next week, ang mangunguna po sa ating pagsamba, awit, ayan, ang ating pong mga kalalakihan. Pakisabi po sa ating mga tatay, ang kalalakihan po ang mangunguna. Sapagkat sa last Sunday po, yung March 30, ay
isi-celebrate po natin yung ating Women's Sunday. Kaya yung mga kalalakihan muna po ang mangunguna sa susunod na linggo upang sa last Sunday makapaghanda ng mabuti ang ating pong mga kababaihan para po sila naman po ang maglilid po sa ating worship sa last Sunday. Yun po yung ating mga pagbati at pahayag. At iniimbitahan ko po na tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, Panginoon, na patuloy po naming nararanasan sa aming buhay. Aming Panginoon, kami po ay nagagalak na muli ay makatungo, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan upang patuloy kang purihin, sambahin, itaas ang iyong pangalan. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang patuloy na makilala ka namin sa aming mga buhay at patuloy na maranasan namin yung kapangyarihan mo, yung pag-ibig mo, yung kadakilaan mo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang iyong pagpapatawad. Kami ay hindi karapat-dapat. Marami kaming nagagawang hindi ka nais-nais sa iyo, Panginoon. Marami kaming mga pagkukulang. Marami kaming mga dapat na ginagawa, ngunit hindi namin nagagawa. Meron kami, Panginoong, mga nagagawa na hindi po naayon sa iyong kalooban, kaya patawarin mo kami, Panginoon. Lumalapit kami sa iyo ng nagpapakumbaba. Nalinisin mo po ang aming mga puso. Linisin mo po ang aming mga isipan. Linisin mo po, Panginoon, ang aming buhay. At patuloy, Panginoon, na panalangin namin sa aming buhay na bawat araw may we grow more and more like you, Panginoon. Yun po yung goal namin sa aming buhay. Lord, dalangin po namin ang buhay ng bawat isa kasama ng kanilang pamilya, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magkaloob ng pag-ibig, kapayapaan sa loob ng aming mga tahanan. Sa bawat relasyon, Panginoon, ng mag-asawa, anak sa kanilang mga magulang at magulang sa kanilang mga anak. Bawat pamilya, Panginoon, patuloy na manaig ang pag-ibig mo at ang iyong kapayapaan. Patuloy, Panginoon, naming maranasan ang iyong probisyon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Alam namin, Panginoon, na your timing is perfect. Lahat ng kailangan namin, Panginoon, sa iyong takdang oras ay palagi mo pinagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkukulang. Kahit kami man ay magkulang sa iyo, nananatili kang tapat sa iyong mga pangako. Panginoon, dalangin po namin ang aming iglesia, ang aming church, Lord God. Ganon din kasama ng Castillejos, ang buong municipality, Lord God, sa kanilang pagdiriwang. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumabay, mag-ingat, sumama, at ikaw ang madakila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Nawa, Panginoon, kahit ano po yung gawin namin sa amin pong tahanan, sa workplace namin, Lord God, kahit nasaan kami, Panginoon, gawin namin ang lahat para mabigyan ka ng glory sa aming mga buhay. Wala po nawa kaming ibang naisin, Panginoon, kundi ang mapangiti ka namin sa bawat araw at masunod namin ang iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na itinataas po namin sa iyo ang bawat panalangin. At ganon din, Panginoon, ang aming pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my
Tinatawagan po ang mga bata para sa kanilang awit at sayaw. For you I clap and lift my hands. Oh God, for you I sing and dance. No one is greater, no one is stronger. I worship you because you are awesome. That's why I praise you, Lord. You are awesome. I live to know you more. From the ground to the sky, rocking side to side. I praise you 'cause you're awesome. I praise you 'cause you're awesome. For you I clap and lift my hands. Oh God, for you I sing and dance. No one is greater, no one is stronger. I worship you because you are awesome. That's why I praise you, Lord. You are awesome. I live to know you more. From the ground to the sky, rocking side to side. I praise you 'cause you're awesome. I praise you 'cause you're awesome. Not just for what you do, but for who you are. You are God, you are God. Yeah, we praise you, God. Not just for what you do, but for who you are. You are God, you are God. Yeah, we praise you, God. You are awesome. That's why I praise you, Lord. You are awesome. I live to know you more. From the ground to the sky, rocking side to side. I praise you 'cause you're awesome. I praise you 'cause you're awesome. I praise you 'cause you're awesome. Ipanalangin po natin ang mga bata. Panginoon, muli kaming lumalapit sa iyo, nagpupuri at sumamba. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat po sa patuloy na pag-iingat. Salamat po sa presensya ng mga batang ito na kahit dadalawa sila, nagpatuloy sila, Ama, na magpuri sa iyo. Dalangin namin na patuloy mo silang ingatan, biyayaan ng kalusugan, ng karunungan at magbigay ng kasiyahan sa mga taong nasa paligid nila. Dalangan din namin ang mga batang hindi namin kasama ngayon. Kung nakakaranas man sila ng karamdaman, kayo po ang mag-heal sa kanila. Gayon din po, dinadalangin ko ang pamilya ng mga batang ito na patuloy mong biyayaan upang sila ay patuloy na magabayan at maibigay, Ama, ang kanilang mga pangangailangan. Pagpalain mo po ang kanilang mga negosyo, ang kanilang kalusugan, at kayo, Ama, ang patuloy na magpapala at mag-iingat sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong buksan ang ating Biblia sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 27, talata 1 hanggang 14. Ito po ang sinasabi, "Tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang ingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Kahit salakayin ako ng kaaway,
magtitiwala rin ako sa may kapal. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong kay Yahweh hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya ay mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Iingatan ako kapag may bagabag, sa banal na templo iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Ako'y magwawagi sa aking kaaway. Sa templo'y may galak ako na sisigaw. Magpupuri akong may handog na taglay. Kay Yahweh sa sambat aking aawitan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang panyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Maiwan man ako ng aking magulang, may Panginoon pa akong aasahan. Sa dapat kong gawin, ako ay turuan, sa ligtas na landas ay doon samahan. Pagkat naglipa na ang aking kaaway, huwag akong bayaan sa mga kalaban, na kung lumulusob ang dalang sandatay, mga pagbabantat kasinungalingan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ikalawang pagbasa na matatagpuan sa aklat ni Lucas, Kabanata 13, talata 31 hanggang 35. Dumating noon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay ganon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin nawa tayo sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
sa puso ko't damdamin. Katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Yan, muli po ay good morning po sa ating lahat. Pwede po ba nating ngitian yung ating mga katabi? Yan. Excited na po ba kayong manood ng street dance? Ayan. Ang ating pong teksto na gagamitin po sa ating mensahe ngayon ay mula po sa binasa kanina ni Magandang Jaja. Mula po sa awit 27. Ang mensahe po na ito ay continuation po. Kadugtong po ito ng pagbubulay-bulay natin sa panahon ng Kwaresma o yung Lent. Bago po tayo magpatuloy, bigyang kahulugan ko lang po ang Lenten season. Palagi po natin itong maririnig hanggang dumating po ang Easter Sunday. Ayan. Kung meron po tayong tinatawag na Advent season noong panahon ng Kapaskuhan, ito po yung nagsimula po yung ating pong mga simbang gabi hanggang sa araw ng Kapaskuhan. Ang Advent season po ay paghahanda para po sa pagdating ng sanggol na Jesus. Paghahanda din po ang Lent. Ito po ay preparation. At ang pinaghahandaan naman po natin ngayon ay ang celebration ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. It is indeed a good time to reflect
and examine ourselves para maihanda po natin yung buhay natin sa victory, sa tagumpay na naghihintay sa atin. Excited po ba tayong magtagumpay? Lahat ng excited na magtagumpay, sumigaw ng amen. Naniniwala ako na walang tao ang hindi niya pangarap o naisin na magtagumpay siya. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ang nais natin ay magtagumpay. At good news po mga kapatid, sapagkat yun din po yung nais ng Panginoon para sa atin, yung victory, yung magtagumpay po tayo. Last midweek po, kung napanood po ninyo, nasakto naman din po, ako po yung nagbigay po ng meditation nung midweek. We learned something about Filipos 3 verse 10. Ayan po, nandyan po sa ating screen. Knowing Jesus. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Kinanta niyo po ba yung nilagay po namin na last song doon, yung Knowing Jesus? Sobrang ano po kasi para sa akin yung lyrics ng kanta, yung sinasabi po niya doon, yung knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Isang napakagandang panalangin na sinasabi ng bawat Kristiyano sa ating Panginoon. Nakita po natin na isang mahalagang parte ng ating pagiging Kristiyano ay ang pagkilala at pagkakilala natin kay Kristo. And today, ngayong umaga po, dalawa pang mahalagang bagay ang makikita natin sa ating teksto mula sa Awit 27. Meron po akong tanong, familiar po ba tayo sa phrase na ito? Ayan, yung hills and valleys. Palaging pinagsasama, hills and valleys. Ano po ba yung meaning nito para sa atin? Para sa akin po, ito po ay sumisimbolo sa realidad ng buhay. Yung hills and valleys. Realidad ng buhay na minsan we are on the hills or on the mountains of life. Nasa taas tayo, masaya tayo, magaan ang buhay. Pero naroon din yung katotohanan na minsan we are on the valley. Nasa low times tayo ng buhay, mabigat, may mga suliranin. Sabi nga nila, yung buhay parang gulong, hindi po ba? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Like ito pong phrase na to, yung hills and valleys. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba tayo. At yun po yung reality of life. Pero sabi nga ni Torren Wells sa kanyang awitin, ang title din po ng song niya ay Hills and Valleys. Sabi niya po, on the mountains, I will bow my life to the one who set me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. And when I'm walking through the valley, I know I am not alone. God is the God of the hills and valleys ng buhay natin. And napakaganda pong maalala at malaman natin na kasama natin siya sa bawat pagkakataon. Masaya, malungkot, kasama natin ang Diyos. Magaan o mahirap ang buhay, kasama natin ang Diyos. We are not alone. Katulad po ito ng awit ni David sa awit 27, 1-14. Makikita po natin dito na si David man ay dumaan sa ups and downs ng kanyang buhay. Marami po sa kanyang mga sinulat sa Psalm
Meron pong mga panalangin ng pagpapasalamat. Minsan mababasa din po natin, may mga questions si David. Sapagkat ang katotohanan ng buhay ay dumadaan tayo sa ups and downs ng ating buhay. At pagkatapos po ng pagkakakilala o pagkilala natin sa ating Panginoong Jesus, we learn to trust in God. Katulad po ng sinabi ko po nung midweek, habang nakikilala po natin yung Diyos na sinasamba natin, mas lalong nade-develop yung ating pagtitiwala sa Kanya. Habang nakikilala natin na yung Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling, mas lalo tayong nagtitiwala na kapag dumating yung panahon na nagkasakit tayo, meron tayong pwedeng lapitan na Diyos na pwedeng magpagaling sa atin. Sapagkat naranasan na natin na nung meron tayong problema o suliranin, yung Diyos yung tumulong sa atin. Nadadagdagan yung pagtitiwala natin na kapag dumaan man tayo sa panibagong problema, mas mabigat na suliranin ng buhay, nandoon yung pagtitiwala natin na yung Diyos muli ang tutulong sa atin. Hindi lang basta pagtitiwala, but we have that confidence in God, confidence in Christ. Pagkatapos po ng pagkakilala sa ating Panginoon, ay ang pagtitiwala sa Kanya. Confidence, ibig sabihin po, it's the feeling or belief that one can rely on someone or something. It's a firm trust, lubusang pagtitiwala, the state of feeling certain about truth or something, a feeling of self-assurance arising from one's appreciation of one's own abilities or qualities. Meron din po ba tayong ganitong confidence katulad ng kay David? Na kahit na tayo po ay nasa dark days ng ating buhay, kaya pa rin nating sabihin na ang Diyos ang ating liwanag. Kahit magulo ang paligid, kaya pa rin nating sabihin na may kapayapaan sa ating mga puso. Sabi po ni David, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa aki pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Grabe po yung confidence ni David sa Diyos. The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Kinikilala natin na, of course, not by our own strength. Hindi natin kaya. May weaknesses tayo, may mga pagkukulang tayo, and kailangan natin ng lakas mula sa Diyos. Ganitong klase ng pagtitiwala sa Diyos na napapatunayan na natin kung gaano katapat sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga pangako. Pagkatapos po ng pagkakilala sa ating Panginoon at ng pagtitiwala, ang huling bagay po na nais ko pong ibahagi sa umagang ito ay ang salitang pagnanais, desire. Sabihin nga po natin, desire. Yung mas parang may pagnanais, desire.
Yung talagang gustong-gusto mo. Desire. Sapagkat ang pagnanais sa presensya ng ating Panginoon, kung tatanungin ko po kayo, i-rate natin yung desire natin para sa presence ni Lord, gaano tayo na-excite, nasasabik, gaano tayo nagnanais sa presensya ng ating Diyos. Kung 1 to 10, ano po kaya? 5? Medyo-medyo lang po. Minsan parang gusto ko pero minsan parang hindi. Marahil po ay exaggerated ang words na ginamit ni David dito. Sabi niya po kasi sa verse 4 ng awit 27, "Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at dooy humingi sa Kanya ng patnubay." Sabi niya po sa English, to dwell in the house of the Lord forever. Ganun yung pagnanais ni David. Marahil exaggeration po siya para ma-express niya kung gaano siya nagde-desire sa presence ni Lord. Pero gusto ko pong tignan natin ito sa ganitong paraan. Parang kapag tayong mga anak, meron po tayong pinagdadaanan na mabigat. Lahat naman po tayo anak, hindi po ba? Or mayroong anak. Meron po tayong pinagdadaanan na mabigat. Nasaktan tayo. Hindi po ba? Gusto nating bumalik sa tahanan ng ating mga magulang. Tumakbo sa kanila, yumakap sa kanila, magsumbong sa kanila, at maramdaman yung comfort ng tahanan. Maramdaman yung comfort ng magulang. At habang hindi pa humuhupa yung mabigat na damdamin, parang gusto na lang nating sabihin, "Ma, Pa, pwedeng dito na lang muna ako." Hindi po ba? Ganun yung damdamin ng isang anak na mayroong pinagdadaanan, may mabigat na dinadala, ang comfort ng tahanan ng kanyang mga magulang. Ang pagnanais po natin sa presensya ng Diyos, when we desire God's presence, it's not just us coming to God. Pag ninanais po natin yung presensya ng Diyos sa buhay natin, hindi lamang po ito yung tayo lumalapit sa Diyos, kundi mas higit na yung Diyos yung lumalapit sa atin. When we desire the presence of God, mas excited yung Lord na siya yung lumapit sa atin, kaysa excited tayo na lumapit sa Kanya. Bakit ko po ito nasasabi? Sapagkat naranasan ko po ito. I can say that my father and my mother, for me, is a representation of God's presence. Nagpapasalamat po ako ng lubos sa Panginoon sapagkat ang aking mga magulang, ang representation para sa akin ng Diyos. Sapagkat nakikita ko kung paano nila kami tinatanggap, kung paano nila kami minamahal, kung paano nila kami ginaguide. Nakita ko, ganito pala si Lord at mas higit pa. Kung yung mga magulang ko, ganito kami mahalin, paano pa yung Diyos na perpekto kung paano niya tayo minamahal? Nung college po ako, nasa Harris po ako nag-aaral. Bihira lang po kaming makauwi. Bihirang-bihira lang po kaming makauwi. Kahit lalabas po kami ng dorm, kailangan po namin gumawa ng gate pass. May oras lang po yon, hindi po kami pwedeng basta-basta makalabas.
Nung second year po ako, nung first year po ako, first time ko pong malayo sa aking pamilya. Pero dahil yun po yung desire ng aking puso, pumunta pa rin po ako doon sa Rizal. Taytay Rizal, yun po yung campus po namin noon. At kapag nagkakasakit po ako doon, nilalagnat, sumakit yung ngipin ko, nagkaroon po ako ng allergy. Ang dami ko pong naranasang sakit doon. Pero alam niyo po, yung pag tumatawag po ako kila mama at papa, yung unang gumaganon pa lang po ako dahil umiiyak. Sasabihin na po ni papa ko, okay, magbabiyahe ako. Wala pa po kaming sasakyan noon at hindi din naman po siya makapag-drive sa Manila. Magbabiyahe na po agad yan para puntahan ako. I-check ako dahil nga may sakit ako. Pagkatapos, uuwi na po siya. Gusto niya lang po akong makita at malaking tulong po para sa aking paggaling, siguro sa mind. Malaking tulong sa aking paggaling kapag pumupunta po sila sa akin, nakikita ko po sila. At marami pang ibang mga bagay na nagpapatunay sa akin that when we desire the presence of God, it's not just us coming to Him, but more, it's God coming to us para iparamdam sa atin na yung problema natin may solusyon. Yung sakit natin may kagalingan. Yung bigat natin may kasama tayong magdadala nito. Ngayong umaga po, nawa itong mga teksto po na ito mula sa Filipos at sa awit 27, katulad ni Pablo na sumulat ng Filipos at ni David na sumulat ng awit. Maging ganito po nawa yung ating hangarin. Kung mapapansin po natin, pareho po sila ng sinasabi, walang ibang hinihiling, walang ibang hangarin. Ganon din po si Pablo, ang tanging hangarin ko. At nawa, yung panalangin at challenge po sa atin ngayong umaga, na ganito din po yung maging hangarin natin. Ang pagkakakilala ng lubos sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. At ang pagnanais sa Kanyang presensya. Ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Pagpalain po tayong lahat. Tayo po'y dumako sa paghahandog.
Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Tanggapin niyo po ang aming handog na magamit sa inyong mga gawain sa ipagpapatuloy ng mga paglago ng aming simbahan. I-bless niyo po kami at ibalik niyo po ito ng siksik, liglig na umaapaw na mga biyaya. Ito ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat po ay dumako sa pagtatalaga at pasasalamat. Awitin po natin ang O Jesus, I have promised. Ang pangako ko, Jesus, ika'y paglingkuran. Ako ay sakluluhan, O Jesus na mahal. Ang pakikipaglabay, di ka tatakutan. Tatahakin ang daan kung papatnubayan. Maramdaman kong lagi malapit ka sa'kin. Sanglibutan ay suti, tukso'y walang tigil. Kaaway na ninilig, ako'y naninimdim. Kaya Jesus kupkupin at ako'y hakayin. Bayaan mong salin, ang tinig mo'y dinggin. Mga maligna sain ay aking patayin. Patotohanan muling ako'y pipigilin. Ang nais mo'y sabihin at aking susundin. Tayong lahat po ay tumayo. Ang pangako mo, Jesus, sa bawat susunod, kung saan ka luluklok, doon kami kupkup. Ako'y isang nangakong sa'yo'y maglilingkod. Tulong mo ay ihandog upang makasunod. Amen. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal at banal namin Diyos, lumalapit kami sa inyo ng may pagpapakumbaba at pusong puno ng pasasalamat. Tunay nga pong ikaw ay tapat at mabuti sa lahat ng panahon. Salamat po sa pagkakataong makalapit sa inyong trono ng biyaya upang magpuri, sumamba at tumanggap ng inyong salita na siyang nagbibigay liwanag at lakas sa aming mga buhay. Panginoon, sa aming pagninilay ngayong araw na to, natutunan po namin na kayo ang aming liwanag at kaligtasan. Wala kaming dapat ikatakot. Sa gitna ng mga pagsubok, pangamba at mga hamon sa buhay, ipinapaalala mo sa amin na manatili kaming nagtitiwala sa inyo. Tulungan mo po kaming huwag mawalan ng pag-asa
kundi maghintay ng may pananampalataya sa inyong tamang panahon at kalooban. Itinatalaga po namin sa inyo ang aming sarili, ang aming isipan, puso at buong pagkatao. Gamitin mo po kami bilang inyong mga lingkod upang maging ilaw at asin sa sanlibutan. Turuan mo po kaming mamuhay ng may matibay ng pananampalataya na hindi natitinag ng anumang takot o pagdududa, sapagkat alam naming kayo ang aming matibay na kanlungan. Itinataas din po namin sa inyo ang inyong lingkod na ginamit, si Teacher Casey, upang ipahayag inyong mensahe sa amin. Pagpalain mo po siya, higit na patatagin sa kanyang pananampalataya at punuin ng inyong karunungan at kalakasan upang patuloy niyang maisagawa ang kanyang ministeryo. Bigyan mo po siya ng sapat na biyaya at proteksyon kasama ang kanyang pamilya at patuloy mo siyang gamitin bilang daluyan ng pagpapala sa maraming tao. Salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagkalinga. Salamat sa aming mga pamilya, sa aming iglesia, ang Castillejos Methodist Church, at sa biyaya ng buhay na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Naway ang aming puso ay laging puno ng pasasalamat, anuman ang aming kalagayan, sapagkat alam naming kailanman ay hindi mo kami pinabayaan. Panginoon, sa inyo namin pinagkakatiwala ang aming hinaharap. Dalangin namin ang inyong patuloy na pagpapala, proteksyon at karunungan upang aming magampanan ang aming tungkulin bilang mga anak mo. Tulungan mo kaming manatiling matatag, matyaga at mapayapa sa aming paghihintay ng inyong kalooban. Sa lahat ng ito, itinataas namin ang aming papuri, pasasalamat at pagtatalaga sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. 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 Tapos na po ang ating pagsamba. Humayo po tayo taglay ang pag-ibig sa isa't isa. Maraming salamat po.